tamang panahon para sa kanila. Ang masasabi namin, deserve. Nabahiran ngayon ng nega si Kim Chiu nang kuyugin ito ng ilang DDS o diehard Duterte supporters sa pag-aakalang patama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang spell o sinabi ng tinaguriang People's Superstar sa programang It's Showtime. Nadawit sa issue si Kim dahil sa katagang deserve na sinabi nito sa naturang programa. Ikinabit ng mga emosyonal na DDS ang katagang deserve sa nangyayaring pagkakaaresto sa dating Pangulo na inilipad agad sa Netherlands makalipas ang ilang oras matapos dumating sa Pilipinas galing Hong Kong. Sa Facebook nag-ugat ang kuyog kay Kim nang itag sa kanyang account ang clip ng kanyang spell sa It's Showtime. Ikinagulat din ni Kim ang natanggap niyang negative reaction mula sa DDS. Kaya naman agad siyang rumesbak sa kanyang Facebook para linawin ang issue. Ang insidenteng ito na kinasasangkutan ni Kim Chiu ay nagpapakita ng matinding reaksyon mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati na rin ang mabilis na pagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa social media. Sa pagkakataong ito, tila naging sentro si Kim ng issue dahil lamang sa isang simpleng salitang deserve na ikinakabit ng mga emosyonal na DDS sa isang particular na pangyayari, ang pagkakaaresto ni Duterte at ang paglipad sa kanya sa Netherlands. Isang malaking bahagi ng programa ay ang pagkalat ng mga maling impormasyon at ang mabilis na pagbuo ng mga conclusion mula sa mga netizen. Nang hindi maintindihan ng iba ang buong konteksto ng sinabi ni Kim, naglabasan ang mga negatibong reaksyon. Gayunpaman pinili ni Kim na magpaliwanag sa kanyang Facebook na nagsasabing wala siyang intensyon na makapanakit at hikayatin ang mga tao na magdasal na lang at magpakita ng kabutihan. Ang mga reaksyon mula sa kanyang taga-suporta o mga fans ay nagpapakita ng kanilang patuloy na pagtatanggol kay Kim Chiu at may ilan ding nanawagan sa It's Showtime upang linawin ang insidente. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na si Kim ay nais lamang magbigay ng positibong vibes at hindi sinasadya ang pagkakasangkot sa isang kontrobersiya. Tunay ngang sa mundo ng social media, isang maling interpretasyon ng mga salita o isang hindi tamang konteksto ay maaring magdulot ng malaking alon ng isyu na nagiging mahirap iantang. Sa balitang ito, makikita natin ang mabilis na epekto sa social media at ang lakas ng mga reaksyon mula sa mga netizen, lalo na kapag may mga isyong politikal o sensitibong pahayag. Sa kaso ni Kim Chiu, hindi talaga niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong klaseng reaksyon sa simpleng pahayag niya, deserve. Ipinakita nito kung paano mabilis makapagbigay ng konteksto ang isang tao o programa at kung paano ang interpretasyon ng iba ay maaring magdulot ng malalaking isyu kahit na walang masamang intensyon ang involved na tao. Maganda ang ginawa ni Kim na agad na nagbigay linaw sa kanyang social media account na nagpapakita ng majority sa pag-handle ng sitwasyon. Nais niyang mapanatili ang pagiging positibo at hindi lumikha ng mas malaking gulo. Ang kanyang mga fans na mabilis ding tumatangkilik at dipinsahan siya ay nagpapakita ng kanilang loyalty at ang kahalagahan ng malawakang suporta mula sa mga tagahanga sa pagharap sa mga isyong ganito. Sa kabilang banda, ang mga hindi pagkakaintindihan na ito ay nagpapakita rin ng kakulangan sa mga maayos na komunikasyon at pagbibigay ng konteksto. Minsan, ang mga maliliit na pahayag ay maaring mapalaki at magamit laban sa isang tao, lalo na kung may kinalaman ito sa kontrobersyal na mga isyu. Sa mga ganitong pagkakataon, sana ay matutunan ng mga tao na mag-isip muna ng mabuti bago magbigay ng reaksyon at patuloy na maging maingat sa mga pahayag sa publiko. Sa huli, maganda ring paalala ito na sa kabila ng lahat ng mga isyu, kailangan pa rin natin ng malasakit, pagpapaliwanag at positibong pananaw upang mapanatili ang pagkakaintindihan sa ating mga kapwa. Ang balitang ito ay isang halimbawa kung paano ang kultura ng cancel culture
at mob mentality sa social media ay nakakaapekto sa mga personalidad, lalo na sa mga public figures tulad ni Kim Chiu. Ang mabilis na pagkalat ng mga reaksyon at opinyon na hindi nasusuri ng mabuti ay maaari magdulot ng mga maling impresyon at kahit ng hindi pagkakaintindihan. Isa pang aspeto na maaring idagdag sa balitang ito ay ang impluwensya ng mga echo chambers sa social media, kung saan ang mga tao ay natutulungan lamang ang kanilang pananaw at pinapalakas ang mga posisyon ng kanilang mga barkada o grupo. Sa kasong ito, ang mga DDS ay nakadikit sa isang partikular na pananaw kay Kim, at ang bawat pahayag o aksyon na hindi tumutugma sa kanilang mga pananaw ay agad nilang inaatake. Ang ganitong insidente ay maaari ring magbigay ng pagkakataon para sa mga tao na mag-isip ng mas kritikal at magiging responsable sa kanilang mga reaksyon at komento online. Sa halip na agad magtulungan upang pagtulungan ang isang tao, sana ay matutunan nating magbigay pa ng benefit o dadab, magpaliwanag at maging bukas sa iba't ibang opinyon. Ang mabilisang paghusga ay madalas na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at lalo pang nagpapalala ng sitwasyon. Sa huli, ang isyong ito ay nagpapakita rin ng pagiging mahalaga ng malinaw na komunikasyon sa publiko, lalo na sa mga isyu ng politika at mga personal na pananaw. Ang mga pahayag ng mga artista at personalidad sa media ay madalas na pinapalakas o binibigyan ng mga maling kahulugan, kaya mahalaga na maging maingat at responsable sa pagpapahayag ng opinyon. Pwedeng maging pagkakataon ito para magtulungan tayo sa pagpalaganap ng tamang impormasyon at pagtutok sa mga solusyon kaysa mga isyong hindi naman mahalaga. Sa tingin ko, ang kahahantungan ni Kim Chiu sa isyong ito ay magiging positibo, pero may mga hamon pa rin siyang haharapin dahil sa kanyang mabilis na pagpapaliwanag at pagpapakita ng malasakit. Maraming mga taga-suporta ang magpapatuloy sa pagtatanggol sa kanya. Ang mga fans o mga tagahanga niya ay malaki ang epekto sa pagbuo ng kanyang reputasyon, at malamang na makahanap siya ng paraan para mapanatili ang kanyang magandang imahe sa publiko. Gayunpaman, hindi maiwasan na ang mga isyu na may kinalaman sa politika at mga kontrobersyal na pahayag ay may epekto pa rin sa karera at imahe ng isang public figure tulad ni Kim. Maaring magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan at masakit na reaksyon mula sa iba pang mga grupo na may ibang pananaw. Ngunit kung magpapatuloy siya sa pagiging bukas at mahinahon sa pagharap sa mga ganitong isyu, posibleng mawala ang init ng kontrobersiya at pagpapatuloy ang kanyang trabaho sa industriya. Sa huli, sa kanyang pag-clear ng mga isyu at pagpapakita ng pagiging responsable sa kanyang mga pahayag, maaaring magtulungan ang oras at tamang komunikasyon upang mabawasan ang epekto ng isyong ito sa kanyang karera. Kung mapakita niya na ang kanyang mga pahayag ay hindi sinadyang magdulot ng harm at patuloy siyang mag-focus sa kanyang mga proyekto at pagpapakita ng kabutihan, may posibilidad na magpatuloy ang kanyang kasikatan at tagumpay sa industriya ng showbiz. Ngunit may mga pagkakataon na ang isang kontrobersiya ay may epekto sa pangmatagalang imahe ng isang tao, kaya't ang susi sa kanyang kahantungan ay kung paano niya patuloy na pangalagaan ang kanyang reputasyon at kung paano niya i-handle ang mga ganitong issues sa hinaharap.